Tingnan natin mga idol itong ginawa nating idle rumble at rapid backfire. So pag binaba natin ay rapid backfire siya. Ayan, kita nyo working siya mga idol. Tapos pag tinaas natin ay idle rumble naman. Iyon, kita nyo mga idol. So ang gumagana sa kanya ay ang ating flasher relay. So advance happy new year mga idol. So ngayon for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang connection o paano ba yung wiring ng ating idle rumble with rapid backfire. So ano ba yung ating mga gagamitin? So unang-unang mga idol gagamitin natin ay interrupter relay. Tapos flasher relay, mas maganda yung adjustable. So ito ay dito adjustable mga idol. Ito ay sample lamang, pero pwede naman ito, pero mas maganda yung adjustable para na-adjust nyo yung bilis nung minor. Yan. Tapos ito naman yung ating 3-way switch. So bakit 3-way switch? Para meron siyang patayan pagka ayaw natin i-rumble or ating i-rapid backfire. So 3-way switch, hindi pwede yung hollow switch, hindi pwede yung on-off switch. Kailangan 3-way switch yung gagamitin natin. Tapos relay, pwede kayong gumamit ng 4-pin at pwede rin 5-pin. So simulan natin mga idol kung paano nga bang wiring nito. So kaya gumawa ako ng mga ganito para mas mabilis natin maintindihan kung paano para saan talaga yung wiring na yan. So unang-una natin mga idol ay dito tayo sa ating interrupter relay. Sa ating interrupter relay mga idol, kapag nakita nyo yung black, yung katapat nyan ay negative din. So black, negative yan. Tapos itong red wire ay positive. So, ilalagay natin itong mga idol dito sa ating 85 at 86 ng relay. So kung gusto nyo yung ilaw ay umilaw yan, so sundin nyo yung pattern. Yung ating 86 ay ilalagay natin sa katapat ng red wire natin. Ayan, so dito natin ilalagay yan. Sok-sok lang natin dyan. Ayan, so ngayon ay maglalagay tayo ng ating test light para indicator natin sa ating ginagawa. Okay, so nailagay na natin mga idol sa 85 at 86. Lagyan natin ng wire yung 87 natin at pin 30. Ayan, so okay na to mga idol. So meron na siyang wire yung pin 30 natin at pin 87. So saan ba natin to ilalagay? Ilalagay natin to mga idol sa pulser ng ating mga motor. Ano ba yung kulay ng pulser ng mga motor natin? Basta sa pulser nyo ito mga idol. So ilalagay nyo ito sa pulser ng motor nyo. So trace nyo na lang kung alin yung pulser ng inyong mga motor. So papuntang stator mga idol, hanapin nyo kung nasaan yung pulser. Para ma-check kung paano malaman kung nasaan ang pulser, ilagay nyo yung test light nyo sa negative. Kapag tinusok nyo sa pulser nyo ay mamamatay yung motor. So ganun lang kasimple maghanap ng pulser. So next natin itong 30 mga idol. Ayan, so yung 30 ng ating relay, ilalagay natin, isasabay natin yung black wire natin which is yung ground ng ating interrupter relay. So ganun mangyayari. So ground. So okay na. So dito na tayo mga idol sa ating 3-way switch. So yung 3-way switch natin, meron niyang common, meron niyang low beam, high beam, no? So tinutukoy ko mga idol pababa at pataas. Kaya high and low. So low and high. So ganun lang. So yung common ito mga idol, iba-iba yan. Merong blue ang common, meron namang black ang common. Dito sa switch na ito mga idol, yung common nito ay black wire. So yung black wire mga idol ay ika-connect natin sa accessories ng inyong mga motor. So kapag Honda ay black wire, solid black. Sa Yamaha naman ay brown wire. Sa Suzuki ay orange wire. At sa Kawasaki ay orange wire. So bahala na kayo mag-trace kung nasaan yung accessories wire nyo. Yun yung pagsusi nagkakaroon ng supply. So ilalagay natin ito mga idol. Since wala tayong accessories wire dito, ay positive ng ating battery ilalagay muna. Pansamantala lang. Ayan. So kita nyo. So, sa accessories dapat ito mga idol. So, for example, ito yung ating accessories. Ayan. Tapos, yung ating low. So, yung low nito, pababa. Pero, kahit saan naman yan mga idol, bahala na kayo kung saan nyo ilalagay yan.
Dito naman mga idol ay ilalagay natin yung ating positive ng ating interrupter relay. So yon, ulitin ko, yung interrupter relay natin, lagay natin sa isang paa ng ating 3-way switch. Ayan. So ilagay lang natin siya dyan. So mamaya mga idol ay re-recap pa naman natin yan para di kayo malito. Ayan. So yung blue wire natin mga idol, yung pababa natin ay ilagay natin sa red wire ng ating interrupter relay. So next tayo mga idol, dito naman tayo sa ating flasher relay. So mababasa kayo dito mga idol na light, L, ang ibig sabihin yan light. Tapos yung letter B, ang ibig sabihin ng letter B ay battery. So yung battery, so positive, ilalagay natin yan dito sa switch na sa 3-way switch natin. Dito siya mga idol. Ayan o. So pagpataas natin ay masusupplyan natin ng positive yung ating flasher relay. Ayan. So nailagay na natin dito sa isang wire ng ating 3-way switch. Ito naman yung L, ibig sabihin ito yung output niya. So yung itong output niya mga idol, ilalagay natin yan sa 86 ng ating relay. Ayan. So ang purpose, kapag naka-trigger itong ating switch papunta sa ating flasher relay, matitrigger yung ating relay, kaya idle rumble siya ang mangyayari. So mamaya testing natin mga idol, hanapin natin yung 86. So ito yung 86 niya, katapat nung ating red wire. Isisingit lang natin yan. Ayan. So mapansin nyo mga idol, sisingit lang natin. Tapos ilalagay natin sa number 86 ng ating relay. So kung makipansin nyo mga idol, na i-wiring na natin. So i-recap natin mga idol para hindi kayo malito. So yung ating interrupter relay nakalagay sa ating 85 at 86. Tapos yung ating number 30, sinama natin yung black wire ng ating interrupter relay. Tapos yung ating red wire ng ating interrupter relay, nilagay natin sa blue wire which is sa ating pababa ng ating 3-way switch. Tapos yung ating brown wire which is yung pataas naman, ay nilagay natin sa letter B ng ating flasher relay, sa input, yan, sa letter B, ibig sabihin yan battery or supply. Tapos yung ating L, ang ibig sabihin naman yan ay output or light, nilagay natin naman yan sa ating 86 ng ating relay. So ang ibig sabihin, ang natitira sa atin ay ating 87, which is ito yung ating normally open. Ang ibig sabihin nito mga idol ay negative yung lalabas dito sa output ng ating relay. So ilalagay natin ito sa ating pulser para magkaroon ng rapid backfire or idle rumble. So ngayon ititesting na natin mga idol, since naikabit na natin lahat ng ating wiring. So titesting na natin gamit tayo ng test light. Ito ay magsisilbing indicator ng ating idle rumble at rapid backfire. So ito yung ating tester clip ay ilagay natin sa ating positive, since yung lalabas dapat sa ating relay ay negative. So dito yon sa ating 87. So ilagay natin sa ating test light para malaman natin kung gumagana yung ating ginawa. Okay, so okay na siya mga idol. Try natin kung gagana. So itong black wire at yung ating pin 30 ng ating relay, i-connect natin mga idol sa ground. Pwede sa body ground or pwede sa rekta sa ating ground ng ating battery. So ayan. So ito naman idol ay demo lang to. Bahala na kayo dumiskarte kung paano yung pag-aayos nyo nito. So ito na mga idol. Ayan, kita nyo working siya mga idol. Tapos pag tinaas natin ay idle rumble naman. Iyon, kita nyo mga idol. So ang gumagana sa kanya ay ang ating flasher relay. So bahala na kayo mag-install sa inyong mga motor mga idol. So ganun lang kasimple para doon sa ating mga carburetor type or primary type. So sana nakatulong sa inyo mga idol. Maraming salamat.